Ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante. Umaalingasaw na sa publiko na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice President Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte na baka raw mabalikan siya nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil abay mas mataas pa at hindi pa sigurado o undecided pa ang kanilang iboboto na nakakuha ng 18% na mas lamang pa sa 1% ni speaker. Kaya nga katakataka dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, sila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond one point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more will not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Dagdag pa nito, si Sara Duterte and Raffy Tulfo lead the list of presidential candidate for election 2028. You know why I'm not worried? Because sirang-sira na si Sara and yet she's still in the lead. They've done their worst and she's still the most preferred, diba? Si Raffy Tulfo, wala pang nabubunyag sa kanya na secret candidate nila. Wala pang issues na nakakalkal kasi busy pa ang tao sa Quadcom. Si Raffy Tulfo na mas tahimik pa kay Mark Villar na binoto ng masa para maging watchdog sa Senado is super demure pala, who wants somebody demure na ang kaya lang ay mga kabit. Saan yung ingay niya sa mga importanteng issues. Pound for pound, after everything that's happened to her, Sara is the real winner in surveys after siraan ng bongga, still number 1. Meanwhile, yung naglustay ng tax natin sa ayuda para mahalin siya, still in the last one. Sige, bilhin niyo yung survey firm na to kasi di pa nabibili to. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Toker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy na kawawang kawawat na mumulubi sa boto. Di umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Heto na. 2028 presidential elections pre-election preferences. Rank 1 to 2, VP Inday Sara Duterte with 24%. Rank 1 to 2 ulit si Tulfo. Wala si Tulfo. Tahimik naman siya sa mga katakot-takot na korupsyon na nangyayari ngayon. Rank number 3 ay lumalaban si Leni Robredo with 9%. 4 to 5 si Grace Poe with 5%. 4 to 5 si Amy Marcos with 5%. 6 to 7 si Risa Bayrus. Umangat ka pa, Risa.
Kahit anong paninira ni Risa, wala ka talaga Risa. 6-7, si Manny Pacquiao with 4%. Rank 8, si Robin Padilla with 3%. Number 9, Martin Romualdez with 1%. grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyan pinaggagawa mo, di ba? May pae! Wala pa rin, Martin Tambaloslas. Sa pinakalas ka pa rin, 1% swerte ka. May 1% ka. Tapos lumabas ang balitang ito ay usap-usapan naman ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante na umaalingasaw ngayon sa publiko. Na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice President na si Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte at baka raw mabalikan siya nito. Nabinigyan naman ng komento at reaksyon ng magaling na political commentator at vlogger na si Kuya Good. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Parang, sabi nga ng iba na yung tono ng kanta. Dati raw, abakada. Ngayon, ABC na. English na daw ngayon. Ibig sabihin, may pangamba daw ito, di umano. Baka raw manalo, ang dating BP Sara, balikan siya di umano. Hindi raw malayo. Ay, sagot niya, according to the video. Pwede natin ipasok yan. Pasok na natin para, kayo na ho ang bahalang mag-analyze at humusga. Okay, pasok natin yan. Kuya, ano bang meron? Kwento mo na. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President in budget. Simple lang yung celebration natin for the 89th founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon dahil nahatik kasi yung attention ng opisina dahil sa apat na bagyo na nalaan dito sa ating bansa. So, kanina nakita natin na yun yung simple program namin dito sa opisina. Yung guests namin ay yun lang dalawa pong mga awardees ng bawat makabansa ng sandakan ng Pangulong Pangulo. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng patriotism at pagmamahal sa kapwa. Si Juliel Estorel and si Christopher De Luna. Sila yung mga special guests namin sa annual anniversary program. Yung mga satellite offices namin, meron silang mga hinanda na mga activity projects sa areas ng Makato, Boracay, Ikaw Island, Hingoog, Talakag, Bukidnon, Lingayen, wala, ulit. Okay, sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayoayo, sa Hingoog, sa Dulag, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakad, Isabela City, at sa National Capital Region, kasama na ang Ifugao. So, sa susunod na linggo, lahat yon ay pupuntahan namin para gawin yung mga OVP Thanksgiving 89th anniversary. Makanap question lang po, wala po bang mga iba pang kaalyado o kilalang tao na nagpapatid ng pagbati ng anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumunta iba? Kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th anniversary sa susunod na taon na plano namin. Imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At nahati nga talaga kasi yung atensyon ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, ano na lang po paghahanda ng OVP po? Ngayon may bagyong pipito. Yes, so kung ano sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi ma-serve ng
national government offices. So unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Sorry. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, doon sa mga affected targets? Meron kaming relief box, non-food items ito, usually na ginagamit panig, yung mga personal necessities, yung mga ganon. At then meron din kaming food box, laman naman ito ay bigas at iba pang mga